Magandang hapon, Rosalie. Willing na ba ang mga kongresista na magbigay ng kanilang nakalap na dokumento kaugnay ng anti-drug war ng Duterte administration? Yun kung ang Makabayan Black Solids yung tatanungin, dapat makipag-cooperate na ang Philippine government sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng investigasyon sa anti-drug war ng Duterte administration. Pero para sa dalawang co-chairpersons ng Quadcom, dapat panagutin sa Korte sa Pilipinas ang responsable sa extrajudicial killings o EJ case ng Duterte's drug war. Dapat managot sa batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa madugong anti-drug war nito. Ito ang pahayag ng dalawang chairpersons ng House Quadruple Committee o Quadcom matapos ang pag-ako sa legal na responsibilidad ng dating Pangulo sa kampanya kontra iligal na droga. Libu-libong tao ang napaulat na nasawi sa anti-drug campaign, kabilang na umano ang ilang inosenteng sibilyan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa anti-drug war, inamin din ng dating Pangulo ang pagkakaroon ng death squad sa Davao City noong alkalde pa siya. Ayon kina Representative Benny Abante at Representative Dan Fernandez, sa ilalim ng Republic Act 9851, ang batas na nagpapaliwanag at nagpaparusa sa crimes against humanity, maaaring kasuhan sa korte sa Pilipinas at panagutin ang dating presidente. The law must be applied to all or none at all. So if we can do that to a small level of our Filipino citizen, why not on the highest? Meron din mga nagawang hindi tama. But yung mga hindi tama, isusulit po natin yan. He admitted under oath sa Senate hearing, no? Sabi nga niya, I'd like to quote, sabi niya, that he alone takes full legal responsibility. Ayun lang, yung Republic Act 9851, pwede nang gamitin yun laban sa kanya Bukod kay dating Pangulong Duterte, posible rin anyang kasuhan ng mga dating hepe ng pambansang pulisya dahil sa madugong anti-drug war, gaya ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ngunit kung ang abogado naman ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings o EJ case ang tatanungin, mas mainam kung sa International Criminal Court o ICC humarap at papanagutin si Duterte. Samantalang sa domestic courts naman ang mga umabuso umanong tauhan ng pulisya. Unang-unang pagkakataon na haharapin natin ng isang crimes against humanity na charge. Kakayanin ba natin? Given all these circumstances, sabi nga namin, sa ngayon, mas nakatuon kami sa ICC rather than domestic courts. Sa domestic courts, actually, ang sabi namin, maaaring namang makipagtulungan at magkaroon ng complementarity in a sense. Dapat, pati ang mga kumalabit ng gatilyo ay makasuhan. Yan ang pwede ding gawin ng domestic courts at trabahuhin yung pag-indict, pagkaso doon sa mga foot soldiers, kumbaga, doon sa mga on the ground na nag-operate. Samantala, naniniwala sina Congressman Fernandez at Abante, co-chairpersons ng House Quadcom, na isang demolition job laban sa 4 House panels ang testimonya ni Police Colonel Hector Grijaldo sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Sa pagdinig sa Senado, inihayag ni Colonel Grijaldo na kinausap umano siya nina Congressman Fernandez at Abante. Inutusan umano siya ng mga itong kumpirmahin ang reward system sa anti-drug war na ibinunyag ni Royina Garma, dating classmate nito sa Philippine National Police Academy. Ang aligasyong ito, mariin namang pinabulaanan ng dalawang kongresista. Ayon kay Congressman Fernandez, kinausap nga nila si Grijaldo sa sidelines ng Quadcom hearing noong October 22 pero para sa vetting process. Unang-una, demolition yun. Pangalawa, it's an attack against me and, against you. And most likely, they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. And it's quite unfair, no, to all of the members of the Quadcom, especially the chairman. Dagdag pa ni Representative Fernandez, posible ring may kinalaman si Senador de la Rosa sa pagharap ni Grijaldo sa Senado. Medyo naging something personal to kay General Bato, Senator Bato, during that time that I mentioned about yung kay Colonel Anunda tungkol dun po sa PNPA. Klaro naman kasi, no? Tapos si Grijaldo pa na binabanggit nila na tao daw ni General Bato. Well, in accordance with sa kanila usapan nila yung common friend namin ni Colonel Garma. So,
Basically, yun ang nakikita ko na play nila to get even with us. Inaasahan namang iimbitahang muli ng Quadcom sa pagdinig si Grijaldo kaugnay ng pagpaslang sa PCSO Board Secretary na si Wesley Barayuga sa Mandaluyong City noong July 2020. Siya ang chief of police sa Mandaluyong. Napatay si General Barayuga. Nasaan ang report? Wala. Walang report, walang police report. Siya ang chief of police ng Mandaluyong. Walang police report. Anong ibig sabihin ito? Ang sabi ni Colonel Garma, marami siyang alam. Anong ginawa niya? Doon sa November 6, araw yan ng Miyerkules, ang susunod na pagdinig ng House Quadcom at tututok ang hearing sa issue naman ng illegal drug trade. Balik sa iyo, June. Oo. Rosalie, kanina sa press con dyan sa House of Representatives sa dalawang kongresista, napagtanto ba nila na medyo naalagay nga sa alanganin yung kanilang mga komite o yung quadruple committee doon sa pagkausap nila kay Colonel Grijaldo? O June, ang binabanggit nila ay bahagi ito ng proseso na tinatawag nilang vetting process sa lahat ng mga witnesses o mga resource persons na humaharap sa House Quadruple Committee. Pero doon sa pag-uusap ba nila na talagang may sinasabi na ipinakita yung affidavit kay Colonel Grijaldo? O June, nabanggit din niya ni Congressman Dan Fernandez na kinumpirma niya na pinakita niya nga yung affidavit ni Garma. Pero ang itinatanggi niya, pinilit si Colonel Grijaldo na mag-execute ng kanyang affidavit at itinatanggi din nila na pinilit siya na umamin sa sinasabing reward system sa anti-drug war. Kasi alam mo, kahapon sa panonood natin sa Senate hearing, maraming nagkomento, maraming iba't ibang mga komento doon sa naging pahayag nga ni Colonel Grijaldo na parang nagkaroon nga ng duda doon sa hearing na yon, sa ginawang mga hearing na yon sa Kamara de Representantes. Rosalie, ito ba ang bagay na ito ay nasabi ni Congressman Fernandez na maaari nilang iwasan na lamang sa mga susunod na gagawin nilang mga pagdinig na para hindi na magkaroon pa ng doubt yung iba? Sa press conference kanina, walang nabanggit na ganyang partikular si Congressman Fernandez. Pero si Congressman Abante sa isang mga panayam na atin na monitor at isa yan sa pag-uusapan ng Quadcom chairpersons dahil naging issue nga yung pagkausap sa isa sa mga resource person. Pero naninindigan sila kasi na simulan yung pagdinig ng Quadcom sa iba't ibang issue, kabilang na itong EJ case, maraming nagpapaabot sa kanila ng willingness na mag-testify tungkol sa nalalaman nila sa mga isyung ito. Pero syempre, sabi nga ng overall chairperson ng House Quadruple Committee na si Representative Ace Barbers, hindi naman lahat ay pwedeng accommodate. Baka meron kasing iba ang pakay sa pag-express ng kanilang willingness na makibahagi sa pagdinig. Kaya lahat ng ito ay dumadaan sa vetting process. Hanggat maaari ay mag-execute ng affidavit yung mga testigong haharap. At syempre, sasalain din niya ng legal department or legal committee ng House Quadruple Committee para matiyak din na hindi nagsisinungaling itong mga testigong ito. At kabilang nga sa vetting process na yan ay yung pagkausap sa mga witnesses. June. Ibig sabihin, Rosalie, noong nagbago ng pahayag si Colonel Garma, maging si Colonel yung dating nasa Police Commission, Rosalie, Colonel Leonardo, kinausap din sila ng chairpersons ng Quadcom, ganun ba yun? Actually, June, ang sinasabi ni dating police officer Garma nung bumarap sa House Quadruple Committee, pusa niyang loob na gumawa at pumirma ng isang sinumpaang salaysay. Kasi nung unang humarap sa Quadruple Committee o Quadcom si Colonel o dating police officer Garma, wala siyang affidavit na hawak, wala siyang affidavit na daladala. At kung matatandaan natin sa unang pagdalo niya rin, doon siya na-cite o pinatawan ng contempt ng House Quadruple Committee dahil hindi nga siya nakikipag-cooperate, hindi sumasagot sa mga tanong ng mga kongresista, kaya napatawan siya ng contempt at dito siya dinitine. After some time, mga ilang linggo, doon sinasabi ni Garma na nakapag-isip siya, kaya siya nag-execute ng affidavit.
Nang tinanong ng mga kongresista ng Quadruple Committee, sinasabi niya na hindi naman siya pinilit sa pag-execute ng affidavit. Ngayon, etong si Colonel Hector Grihildo, sinasabi nga na pasok sa usapan dahil sinabi ni Garma sa kanyang mga abogado na malapit sa kanya ito at may alam din umano sa reward system. Pero tinatanggi nga ito ngayon ni Colonel Grijaldo. Hindi naman nagsalita si Colonel Grijaldo tungkol dito sa reward system sa pagdinig ng House Quadruple Committee, June. Last na lang, Go ahead, Rosalie. Natanong siya ng mga mababatas tungkol nga dito sa issue sa pagpaslang kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga dahil matatandaan natin, dating PCSO General Manager si Royina Garma at nangyari yung pagpaslang sa dating PCSO Board Secretary na si Wesley Barayuga under her term. At nung mga panahon ding yon, ang hepe ng pulisya sa Mandaluyong City ay si Colonel Grihildo. So, yun yung koneksyon ng mga personalidad na ito, June. Last na lang, Rosalie. Sa susunod ba na pagdinig ng Senado ay ready na si dating PCSO Chairman Garma at itong si Colonel Leonardo? O June, kasi kanina sa update sa atin ng mga co-chairpersons, kinakailangan nga na pagbigyan yung medical furlough na hiniling ni Garma dahil nga sa may mga sa health condition nito na pinagdadaanan. Di natin tiyak kung kailan siya po pwedeng makaharap sa pagdinig ng Senado o kahit sa Quadruple Committee. Samantalang si dating National Police Commissioner Leonardo naman ay nag-positive sa COVID-19. So, yun yung isa sa ating mga susundan. Pero hanggang sa mga oras na kasi na ito, hawak pa rin sila or under pa rin sila ng contempt citation ng House Quadruple Committee. Kaya dito pa rin sila nananatili. Pwera na nga lang doon kay Royina Garma na pinagbigyan yung medical furlough. At ang alam natin ay naka-confine sa isang ospital dito sa Metro Manila. Maraming salamat, Rosalie Cos, nagulat ng live mula sa House of Representatives.